Hindi mo din ikakatuwa kapag iyong nalaman sobrang nipis ng aspalto sa daan. Tulad neto sa sobrang nipis, natutuklap ng kamay lang. Oh no! Malamang kinulang yan sa budget o di kaya naman pondo, baka naibulsa na sa paket. Wala na, finish na. Panoorin mga kaibigan ang mga iba't ibang gawa na may halong kapalpakan at tiyak, ikay maaliw, mamamangha at matatawa sa kaligayahan. Pero bago yan, maaari lamang napakapindot ang subscribe at like button. Isama mo na din ang bell icon nang sa gayon magkaroon tayo ng koneksyon. At syempre, ang video na to ay pwede mo ding i-share. So without further ado, let's continue! Ang kwento daw dito, sa budget ay kinulang, kaya nang mayari para sa kalahating puwet lang. At kung ikay naiihi naman, dito ka sa pandalawahan. Yun nga lang, kayo ay magkaharapan. Kaya kung maselan at gusto mo magsulo, dito ka magdeposito. Medyo malayo nga lang ang tissue. Mahihilo ka naman talaga kapag ikay dumaan dito sa hagdanang bagong gawa. At ayan, may shortcut pa. No, 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 no. Matindi din ang teknik ni Mamang Tubero. Sinunod talaga sa bawat baitang ang mga tubo. Para ka namang hinampas ng tubo sa ulo kapag dumaan ka sa hagdanang ito. Sa sobrang kitid ng puwang, pag hindi ka nag-ingat, mauuntog ka tiyak. Yun, double lang. Para sure na hindi manakawan ng mga akyat bahay gang, eto, dinobol lock na ang pintuan. Ang problema nga lang, madali siyang buksan. Iba din naman talaga ang design ng mga ganitong tarangkahan. Parang inaanyayahan pa ang mga magnanakaw at mainit na wini-welcome. Oh no! Malinaw na ang ibig iparating ng larawan. Alam mong iyon na ang hangganan. Pero ang isang ito, mukha talagang ayaw magpadaan. Ayos din naman ang pagkakadali. Akala ko kasi nagkamali, pero na-realize ko, tama lang actually. Paano masabi? Kapag natatay kasi, di ba, kailangan magmadali. E di pagbaba mo ng hagdanan, sakto, diretso na sa inidoro. Kung ang sasakyan kailangan ng tune-up, ito mukhang kailangan i-overhaul ang utak. Kita nyo naman kung paano niya sinet up ang bagsakan ng ebak. Hindi naman daw ito palpak para patunayang effective. Ayan, at kanya pa itong i-demonstrate. Oh my God! Don't you worry kapag maliit ang lote. Ganito lang ang solusyon na pwede. Pagpatong-patungin lang mga palapag. At ayan, di ba? Ang luwag. Hindi ko alam kung nagkamali sa pagdisenyo ang arkitekto, pero ang natitiyak ko, hindi mo gugustuhin tumira sa palapag na ito. Maliban kasi sa napagkaitan ka ng tanawin, abay napagdamutan ka din ng sariwang hangin. Katulad na lamang din sa stadium na to. Malas mo kapag naupo ka banda dito dahil natapos na ang laro, puro pader lang ang nakikita mo. Wow naman! Wow! Wow! Ang nakikita nyo'y hindi isang outlet ng kuryente, kundi isang outlet ng tubig. Sino kayang matabang utak ang may kagagawan? At ito pa, ang napagtripan. Nakakapagtaka naman ang napakaraming manhole sa kalsada. Mukhang dito na ata lahat pinagsama-sama, ang lahat ng mga daluyan at mga linya. Sa ilalim kaya, ano na kaya ang itsura? Kung ikaw ang may-ari ng ginagawang bahay na to, tiyak, sasakit ang ulo mo at kakabugin ang dibdib, antimano. Yun bagang parang kumuha ka ng bato na ipinukpok sa ulo. Gaya na lang din sa isang to kung saan wala nang maisip na paraan. Kaya ang ginawa, iniiwas na lang.
Mas mainam naman to kesa yung kanina. At least may konting pampatibay. Why oh why? Kawawa ka naman why? Kabubuhat ng bahay. Nagrereklamo ang may-ari dahil di nasunod ang gustong mangyari. Ang gusto, dapat nakaharap sa kanan ang pinto. Maswerte daw kasi base sa feng shui tips na na-research nito. Mabuti na lamang at masunurin si foreman. Kung kaya ang ginawa, ipinihit na lamang. Kakaiba din ang dumadaloy sa utak ng mamang ito. Akalain mong ginawang washer ng damit ang isang cement mixer. Ano ka nasisira, ulo? Kita nyo naman at pinaghalo pa ang puti sa dekolor. Kung sa bagay, may pagkawais din naman siya. Kesa nga naman mapagod pa sa paglalaba. Kumusta naman kaya ang amoy ng labada? Medyo manginginig ka, hindi sa lamig, kundi sa kilabot kapag natulog sa kamang ginawa ni Mang Bok. Nakakawig kasi ang disenyo sa mga istrukturang makikita sa sementeryo. No wonder, dahil si Mang Bok dati palang sepulturero. Mga jeep daw ang hari ng kalsada, pero hindi ako naniniwala. Mas kumbinsido ako kapag sinabi ay puno. Kita naman rito, sa gitna ng kalsada pa nakatayo at walang nangingimi na bumangga dito. Maski hindi ka nakainom, tiyak, mahihilo ka sa pagmamaneho. Tinadtad ng iba't ibang linya. Di mo tuloy alam kung saan ka banda lilinya, sa kanan ba o sa kaliwa. Kailangan magaling ka rito dahil kapag nagkamali ka, alam mo na kung saan ka didiretso. Dalawa lang naman ang pupuntahan mo, sa garahe o sa sementeryo. Mukhang dun na din na ata ang punta ni Kuya kapag naputol na ang tabla. Kung sa bagay, ilog naman ang babag sa kanya. Marunong namang lumangoy ata. Malamang yung isa hindi umaten sa ensayo. Siya lang kasi ang naiiba sa lahat at paling kung makapwesto. At yan mga kaibigan, inyong natunghayan mga iba't ibang kapalpakan na naging katatawanan, naway inyong nagustuhan at naibsan kahit paano ang nararamdamang kalungkutan. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at hanggang sa susunod muli nating pag-uugnay.